dude. Bale, ang ginagawa ko ngayon is mag-assemble ako ng ating front shock, front fork assembly para yan dito sa unit natin. Ito yung Honda Beat. Yan, bala ko kasi na palitan yung baso tsaka yung inner fork. Ito yung baso na nabili ko. Yan, outer tube DBS na brand. Tapos ito dito ko naman kukunin yung inner tube ko. Ayan, kaya ito ang ginamit ko kasi mas mahaba siya ng konti dun sa stock, kasi ito ang sukat nito is pang Honda Wave. So mas mahaba siya ng konti kasi bala ko talagang i-raise tong ano natin itong unit. So ang gagawin ko lang, ito tanggalin ko, tapos papasok ko rito sa bago. Ayan, tingnan nyo, pasok ko yan dyan, sakto lang yan. Ayan, sakto lang sa baso. Bali ang gagawin ko lang, ito tanggalin ko to. Tsaka actually maganda nga tong ano maganda tong nabili ko na ano, na front fork set na siya, pero ito lang kailangan ko kasi saktong sakto siya rito. Anyway, kaya ako nga pala tinanggal to, itong ano ko kasi ang hirap tanggalin ito pag iniikot mo sumasama yung buong inner tube sa pag-iikot, kaya kinabit ko siya rito. Ayan. Although hindi ko pa naman to kakabit, siguro i-crop ko na lang sa susunod na video na yung buong assembly. Ang sukat nito anyway is 10mm ito na Allen. Anyway, sa itong ganitong tatakyan na yun, Hachi nakasulat dyan banda. Yan, kung titingnan nyo, ito yung haba ng ano natin, yung haba ng ayusin natin. Comparison lang dun sa haba ng stock tsaka nitong ano. Yan, mas mahaba siya ng konti. Konti lang naman ang iangat natin kasi hindi rin maganda yung ano. Although ang target natin na design is yung supermoto ng Indonesia, ano kasi parang sa sobrang haba, feeling ko hindi na ganun kasi baka bumaloktot lang yung inner tube kaya inangat ko konti lang. Yan, bali yun lang yung gagawin dito. Yan, sinaksa ko lang dito, tinanggal since mahigpit siya, yung mo ng Allen, tapos lilipat ko ngayon dito sa panibagong baso. Okay, sige, assemble. Ko muna to, tanggalin ko muna. Anyway, ito yung natanggal ko na isa. Yan, tanggal ko na. Ito naman susunod ko. So tanggalin ko na to. Tanggalin, patubuin yung oil. Actually nung binaba akong pag ganito nung ginanyan ko siya hindi ko nakikita yung lungs. Tapos ito lang ang natin Allen. May tumutulog. Lagyan natin pang kontra para hindi umikot. Itong dust cover, ano lang yan, kutsilyo lang. Pwede mong gamitin kutsilyo, tinungkab ko lang. Maikpit din to pero kutsilyo lang pwede. Tapos may spring dun sa loob. Ayan. Pero kahit wag ko nang kunin yan kasi ito nga palang binili ko itong DBS. Ayan, may option siya na may kasama ng kasama ng ganito. Ayan. Actually magkasukat lang kasi Showa rin yata ang OEM nito itong sa Yamaha. Ayan, sukat lang sila pantay lang. Ito nakabukas na, so tabi ko na lang to.
Pwede rin sa ano to, pwede rin pang Honda Beat, kasukat lang. Anyway, dun sa tong DBS, dun sa description niya sa Shopee, pwede siya pang Mio tsaka pang Honda Beat. Yan. Kaya tsaka yun yung Honda Wave. Kaya tingin ko kaya nagpadala ng Yamaha na na parts yun, pero pwede naman. Ito kasi nabuksan ko na. Ito na lang kakabit ko. Feeling ko hindi pa siya lapat eh. May space, may ano pa eh, may space pa. Pero at least nakalock yung nakalock yung oil seal sa loob. Yun ang mahalaga eh. Ito kasi para lang sa alikabok to. Nasanuli natin. Yan. Sakto. Okay. Tapos lagyan na rin natin itong yung pipe seat, tsaka yung pipe seat, tsaka yung rebound spring. Ayan. Tapos itong natin, yung pinagkuhanan natin, kinahuyan natin na merong dito, merong rubber washer. Ito, lagay ko na rin siya dito. Pang-silyado siya. Tapos gamitin na rin natin yung niya. Okay, kabit lang natin yung kontra. Ito nga palang itong DBS na shock, may kasama na rin ganito. Yan, isang kahon, dalawa laman. Yan, lalagyan natin ng pork oil to. Malabnaw yung pork oil, pero subukan ko muna yung ganito kasi kahit yung yan, ito actually dito yung stock ng Beat na yung malabnaw. Bala ko sana ito gamitin gear oil, pero try ko muna. Pero pag medyo yung play, masyadong malambot, papalitan ko ng ganito. Yan, sige, lagyan muna natin to. Since hindi na to yung original sa Beat, kasi ang alam ko ang Beat yata 62 ml. Na lang siya, ibase na lang natin sa sa inner tube, yung sukat ng natin ng pork oil. So ito nga pala yung spring, yung maliliitang pagitan yun ang nasa baba, tapos itong malalaki pagitan ng spring yan, ito yung sa taas. Yan, pasok na natin. Tapos lagyan natin ng oil. Yan ba, binabaliktad din ganyan na lang. Yes. Yan, lagyan na natin. Yan, ganyan siya pag nakataas, tapos ibaba natin. Yan, lagyan natin oil.
pero konti na lang nakikita ko siya ayun na siya nandito na siya, pero siguro tama lang kasi malaki yung ano natin ayun malaki yung natin siguro, kaya siguro tama lang na nandito lang yung oil. Ayan, yun natin, hindi siya katulad ng ibang takip na okay, kabit na natin to. Tapos dali lang naman yung siguro, dali lang i-adjust yun pag tinulang tayo sa oil. Tapos mamaya itong bote lalagay natin yung yung tinanggal, sali natin doon para malaman natin kung pag napuno niya to okay lang, sakto lang kahit hindi abot hanggang dito sa dulo. Nakalitan natin to. Yun, okay. Yun. Hindi pa mahigpit to Ayan. Umiikot kasi to, umiikot tong inner tube pag pinipihit, kaya kakabit ko muna sa motor tapos doon natin higpitan. Yan, bali dito ko siya kinabit para matanggal to kanina kasi hindi makakabit so dito na rin natin siya isasara, higpitan natin para gamitan na natin ito para mabilis. Ayan, kung titingnan nyo ayan mas mahaba na ng konti yung natin. Ito yung stock ng bit, ito ngayon siya. Ayan, yung diferensya. Medyo titingala na to pagka kinabit natin, kaya hindi ko muna to kakabit, ikakabit ko muna yung riser natin sa likod. Kaya itong isa di ko na tinanggal kasi babalik ko rin tong stock. Ginamit ko lang talaga to para maipitan to, para mapagsaraduhan, para mapaghipitan na ito. Ayan, sige, hipitan na natin. Okay na yun, hindi naman masyadong kailangan mahigpit kasi may rin man yun, may rubber seal din, hindi siya basa-basa kakawala. Tapos ayan, huling tingin. So ulitin lang natin yan dito sa isa, ito pa yung isa ulitin lang natin yung proseso. Lilipat lang natin yung inner tube dito, lagyan natin ng oil para sa susunod ikabit na natin to. Hinihintay ko pa kasi yung front fender. Ang ikakabit kong front fender dito yung pang ADB. Yan, tsaka syempre unahin ko muna yung sa likod dito. Ayan, lalagay kasi ako ng rito ng pampataas, mga siguro mga 4cm ang itataas niya. So pagka kasi ito tinaas, hinabaan tong rear shock, tatama siya rito kaya lalagyan ko rin ng dito, lalagyan ko ng flat bar pero medyo nakakabante, para kasi pag sinenters lang dyan tatama ayan, bali tataas siya kasi pag di ko pinagsabay yung pagtaas na ito, ayan, nakatingala.
Pag medyo nakatingala yung motor kasi may tendency na ano, bumaluktot tong ano, tong inner. Kasi may iba yung angulo ng fork niya eh. Kaya maganda sabay silang itataas. Ayan. Bale, ayan pinagkaiba na. Ayan. Partida. Ito flush siya. Tapos dito may extra pa. May extra pa na ano. Pero mahaba pa rin siya oh. Saktong-sakto eh. Parang 4cm din ang tinaas nito eh. Kaya sakto eh. Kung itataas ko ng 4cm to, yung sa kabila 4cm din. Meron na akong ano, yung gakabit para doon. Naka-order na ako. Ayan. So, gawin ko lang dito sa kabila. Tapos para okay na siya. Ayan. Bale ito yung natanggal natin na oil dun sa ano, sa fork na ano. Ito yung natanggal natin na laman nito. Ayan. Tapos nung nagkabit tayo ng oil na bago, puno. So may pasobra pa. Ayan, okay din. Tama lang na ano.